Breaking news mga kabayan, Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines nanindigan na ang kanilang mga nakalaban sa Toboso Negros Occidental kamakailan lamang ay mga miyembro ng CTG. Ito ay matapos sabihin ng mga makakaliwa na sila ay mga estudyante lamang. Kung nasa enkwentro talaga at kasama ng mga armadong di talagang madadamay. So anong ginagawa ng estudyante? Kung estudyante man talaga yon doon sa enkwentro, sa scene of bakit kasama ng NPA? Yun ang dapat itanong sa kanila. Dapat nga At kung nandun yung estudyante, hindi man combatant, obstruction of justice or aiding and abetting yon. So kasama din yun. Okay. Thank you very much. Thank you, sir. Nandun Na-recruit yan, sir? kasama nung mga NPA sa enkwentro Whether or not na NPA yun, nandun sa enkwentro, you shouldn't be there in the first place. When you know that they're armed terrorists. Mariosep, may baril yung mga kasamahan niya, dialogue sa magsasaka. At saka nagtatanim ng IED yung mga kasama niya. May mga pasabo, may explosives, dialogue sa magsasaka. And as per the documents and yung ating mga nakuhang mga baril and during yung mga statements na rin ng ating mga sundalo, sila mismo yung mga nakasagupa ng ating mga sundalo doon sa encounter site. Kagaya nga nung nabanggit ni Secretary Teodoro kanina, ganun din ang tanong ng Philippine Army sa kanila. Ano ang ginagawa kung sakali man sila ay mga teachers, social workers, journalists, etc. Ano ang ginagawa nila doon sa encounter site na may hawak na baril at nakipagbarilan sa ating mga sundalo? Sir, clarify lang. Ano to? Ito yung latest encounter Yes, ito yung sa Negros Occidental, sa Toboso, Negros Occidental. Sa isang universidad naman sa Pilipinas, sinugod, pinagsisigawan at sinisi ng mga estudyante na kasalanan pa ng Armed Forces of the Philippines kung bakit nasawi ang kanilang mga kasamang makakaliwa sa nasabing enkwentro. Umusok din sa galit si Department of National Defense Gibo Teodoro Jr. matapos ang ginawang pambabastos ng ilang mga estudyante sa mga kawani ng Philippine Air Force. Para kay Defense Secretary Gibo Teodoro Jr., dapat na mahaharap ang nasabing estudyante sa isang disciplinary action dahil sa kabastusan nitong ginawa sa mga sundalo ng Pilipinas. Sa akin naman, obvious na yun nang babastos lang yun. At nalaman ko, 8 taon na first year college daw ang estudyante, palipat-lipat. So what business does that person have remaining in school? And I do not know why the school authorities tolerate such kind of presence. Inimbita yung ating Philippine Air Force tapos papayagan nila ganunin. Kasi nambebait yung bata, no? Hindi na siguro minor de edad yun dahil 8 taon na nga nandun yun no? So ako, walang justification yan. Talagang kabastusan lang yun, no? Iginiit naman ng Armed Forces of the Philippines na armado umano ang isang mag-aaral ng University of the Philippines nang makaengkwentro ito ng militar sa Toboso, Negros Occidental. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr., nakasuot ng vest at nakipagbarilan si Alano sa mga sundalo. Giit pa ng Armed Forces of the Philippines, lehitimo ang naturang operasyon na nagresulta ng pagkasawi ng nasa 19 na mga makakaliwa. Bukas naman anya ang militar sa anumang investigasyon ng Commission on Human Rights at may mga dokumento at video na magpapatunay sa kanilang operasyon. If she is innocent and she has no intentions of joining the armed group, then bakit nung nakita siya, naka-rig siya, combat rig, no? Yung vest, kung saan may nandito yung mga magazines. She was armed. She was fighting. Kitang-kita ng mga sundalo natin na lumalaban sila. No? So, unlike doon sa case ni Chantal na nahuli sa Mindoro, no? Nung nakita siya ng mga tropa, hindi siya lumalaban. Yung armas niya ay malayo sa kanya. So what did we do? We took her into our custody. We gave her the proper medical attention and tinawag pa natin yung kanyang mga magulang. Sinundupan siya ng kanyang mga magulang and she was brought back to the United States. So ang ating mga sundalo ay hindi human rights violators. In fact, we respect the human rights of people. But once you start firing against our government forces, then you are a combatant and, of course, no, kasama ka sa maaaring maging casualties.
before nangyari po ito, if you will recall, maraming mga patayan dun sa Negros. Not just in Negros but around the country. Maraming pinapatay na mga civilian na mga inosente ang New People's Army. In fact, around the country, we have recorded 50 of these executions made by the New People's Army. At karamihan nito, around 38 of these incidents are in Negros. So dahil dyan sa ginagawa ng NPA na yan, we have escalated our operations under the direction of General Reyed, Commander of Viscom, no? And the other units, yung ating army units, Joint Task Force Spear, 3rd Infantry Division, at yung mga battalions na natin, ano? We have escalated, intensified our operations to run against the New People's Army. Dahil hindi na po pwede yung ginagawa nila na patay lang dito ng mga inosenteng mga civilians. Just because they suspect them of helping government forces, helping the government. Spy tagging ang tawag namin dyan dahil they believe that itong mga inosenteng mga civilians na ito are spies for the government, pinapatay nila. No, hindi pwede yun, no? Those are human rights violations, including the New People's Army who have been killing innocent civilians. Huh? Dapat sila ang investigahan. We were doing a legitimate operation. The armed forces is doing a legitimate operation. We were operating within the bounds of law. So, we are open. No? Kung investigahan tayo ng CHR, yes, we will cooperate. We will show them all the necessary documents, yung mga videos na nakuha natin of the NPAs na armado nung buhay pa sila before the actual encounter. No? Sir, kung legitimate daw, sir, bakit walang namatay sa sundalo? May nasugatan po tayo. May nabasa nga ako na kung legitimate yun, bakit wala namatay na sundalo? Magagaling yung mga sundalo natin. No? Pero merong wounded. Anong rank yun, sir? Anong rank ng Corporal. And recently, dun sa mga operations natin elsewhere, no, in Mindoro and Masbate, namatayan tayo ng sundalo, ng isang opisyal. Oh, and in that same encounter na kung saan namatay yung opisyal natin, may nahuli na naman po tayo na another female combatant. Also a student. No? Pero hindi despite the fact na namatayan yung mga sundalo ng isang opisyal, hindi nila pinatay yung nahuli natin. Instead, again, just like Chantal, she was given the proper medical attention. And right now, she's being processed by DSWD, but unfortunately, magkakaroon siya ng kaso, no? Dahil may namatay na mga sundalo, may mga nasugatan ng mga